Welcome back to this channel. Yung mga pangarap natin, mga gusto nating gawin, mga goals na gustong ma-achieve. For example, gusto mong bumili ng bahay, gusto mong mag-invest ng property, kahit pa paano magre-rely yan sa kinikita natin or income natin. Punta ka sa bangko, maglo-loan ka, pambili ng bahay, tatanungin ng bangko, magkano kinikita mo? Asan yung payslip mo? Kaya mo bang bayaran? Sabi ng magulang ko noon, Rom, mag-aaral ka na mabuti para kahit papano makahanap ka ng matinong trabaho at doon ka mag-uumpisa. So I studied accounting, I studied law, no? Nung dumating sa Australia, I took my master's in financial planning din, on top of my bridging course sa accounting para maging qualified accountant dito. And naging okay, no? Naging okay, nagkatrabaho. Actually, I put up a business because of that education na nakuha ko, So, maring matanong mo sa akin, maganda pa kaya ang course na yan, Rom? Yan din kaya ang i-take ko or i-take ng anak ko? So, bago ko sagutin yan, gumawa ako ng research na binasa itong Future of Jobs report by World Economic Forum, yung research ng Forbes, no, sa US, about na on-demand job in the future. Saka yung skills priority list dito sa Australia by our Australian government. At marami akong kliyenteng migration agent din, kahit pa paano nagipagkwentuhan sa kanila about occupation or skills na kailangan dito sa first world country. So, ang title ng video na ito, yung pag-uusapan natin ay yung 10 na in-demand professions of the future. At idadagdag ko dyan yung 8 na jobs that will disappear. Kung bago ka rito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent. So, ang ginawa ko is babanggitin ko yung top 10 jobs, and then naintriga ako so tinry ko kanina, 22nd of August 2024 ngayon, recording ng video na ito. Tinry ko kung yung occupation ba na ito is hinahanap na dito sa Australia. So, pumunta ako sa seek.com.au. Ito yung isa sa pinaka-popular, na job listings dito sa Australia. Yung mga naghahanap ng trabaho pupunta sa website na yun. And then, tinry kong i-search. Nakikita kong ilan na naka-advertise and magkano yung sahod. So, tama ng kwento. So, number 10, top 10. So, umpisa natin sa pinaka-mababa. 10 muna. So, social media manager. So, magugulat ka, profession na pala yan, occupation na pala yan, Rom? Actually, na-intriga ako dito sinearch ko siya. Nakita ko dito sa Australia, 2,306 jobs available for social media manager, So, ang kagandahan nito, yung sahod dito is $85,000 to $90,000 Australian dollars per year plus superannuation. Yan, ang superannuation namin is parang SSS and GSIS. So, di ba, may career pala yung mga TikTokers natin na yung mahilig sa social media, Facebook man, yung mga nagre-reels o ng mga nag-i-Instagram, as long as focus on that and you can make that one as a profession. Number 9, sustainability specialist or manager. Ano na namang trabaho ito, Nung nag-aaral tayo, wala pa itong mga course na ito or wala pa itong mga profession na ito. Ito yung may relation sa environment protection, global climate change, mga ganun. Ina-adapt na yan ng halos buong bansa na yata, And tingnan ko rin siya sa Australia, today, naghahanap ng 10,797 workers, na ang profession nila is related to sustainability, sahod medyo malaki, 114,000 to 128,000 Australian dollars plus superannuation. Number 8, ano magandang profession, or occupation? Mental health counselors or any occupation related to mental health. Bakit siya growing do? Bakit siya in demand occupation sa future, 5 to 10 years from now? Sinasabi sa research, na 1 out of 4 people will be affected by mental health. Actually, ngayon, around the world, there's 350 million people suffered from depression.
And then, of course, sinearch ko na naman, naintriga na naman tayo, no? Ilan ang kailangan dito sa Australia ngayon? 17,750 ang naka-advertise na jobs. Income, 147,000 to 164,000 per year plus superannuation. Number 7, renewable energy engineers, no? So yung reliance natin sa oil siguro parang, kasi ini-import natin yan sa Middle East or ano, so nagde-develop na yung mga countries natin to adopt renewable energy, solar man yan, wind, o kung ano man mga technical na terms na yan na relating to renewable energy, no? So mga engineers naman ito, no? Naka-advertise ngayon, no, sa Australia, 1,113 jobs, 85 to $95 per hour, no? Yung sahod sa kanya. So magkano yun? Mga 3,500 pesos per hour. Kinonvert ko siya, so parang $190,000 per year, no? Plus superannuation. Ito yung mga engineers na nagde-develop ng mga solar. Kakapakabit na namin ng solar panel sa bahay, no, para libre ang aming electricity. Malapit na tayo sa gitna, no? Number 6, business intelligence analyst. Yung mga negosyante, no, relied so much on data sa kanilang mga decision making to make the business profitable. Bago silang mag-develop ng product, they will ask, ito sa profession ito ng business intelligence analyst, no, mga decision nila to expand, to make a partnership, no, so they look into the data na nagiging powerful na ito, ano. And then 5 to 10 years sa tingin ko nga it will grow dramatically din eh. So ngayon may naka-advertise, medyo konti pa siya, pero Australia needs 594 business intelligence analyst. Malaki ang sahod nito, no? Kasi nga mga malalaking kumpanya silang nangangailangan nito. $172,000 per year plus superannuation. Number 5, cybersecurity. We cannot avoid this, no? So computerization, no, ng yung business, pati sa atin, no, we relied so much on mga emails na wala tayong mga sulat-sulat, filing system natin online, naka-cloud na yan, no. Businesses, ang filing system natin is we need to protect, no, yung mga information ng mga kliyente natin, like kami, no, tax agent and accountant, safe and secure ang mga information ng kliyente, no. Pero may mga tao dyan, no, na they want to penetrate or attack yung data para nakawin siya, no. And merong profession that will protect that. Ito yung mga cybersecurity expert natin, as we rely on technology, mag-grow ang profession na ito 5 to 10 years. And dito sa Australia, may naka-advertise na 1,000 jobs. Ang sahod nila is 108,000 to 117,000 plus superannuation. Marami akong kliyente na ito ang kanilang trabaho, Ang income nila medyo mas mataas sa naka-advertise ngayon. Maring nasa senior role sila, Number 4, robotics engineer or software. We rely on robots na, kung nasa first world country nga ngayon, siguro Canada, US, Australia, minsan kumakain ka sa restaurant, yung pagkain mo, it will be delivered by robots na, Domino's, nagda-trial sila. Imagine mo, magde-deliver ng pizza sa bahay mo, drone na, Elon Musk, kasasabi lang niya, they are, nagta-trial na sila na robots as a housekeeper. At palaki ng palaki ang industry na ito. Ang kailangan natin ng profession ng mga engineers that will develop software na magpapatakbo nito mga robots na ito or mag-check, So there's 100 vacancy in Australia, 120,000 ang salary. Number 3, artificial intelligence, automation, or yung mga related sa machine learnings, Lahat parang tinatamad na, kailangan na yung efficiency, di ba, sa businessman o sa ating mga trabaho, di ba, Lahat is parang automated na eh. Email nga lang, minsan pwede mo reply automatically din. Inquiries, masasagot niyo muna through automation na ginagamit namin. Yan, process namin. We use technology para mapabilis yung trabaho, mapamura yung cost ng service para maging cheaper din yung aming services. So, artificial intelligence, automation, there's 365 jobs advertised in Australia. Ang sahod nito is 130,000 to 160,000 per year plus superannuation. Number 2,
2, ito yung palaki ng palaki, yung data analyst and scientist. Kikwento ko lang konti, 15 years ago, may kasama ako sa factory that time. I started as a factory worker dito sa Australia. At nagkikwentuhan kami, 2008, 2009 siguro, na pinag-usapan namin yung career progression namin. At binanggit niya sa akin, na he wants to be a data scientist, data analyst. My goodness, during that time, hindi ko narinig ang occupation na yun. Hindi ko alam, ano yun? Diba, Kasi nung nagkikwentuhan ako, tutuloy ko yung accounting ko, or maaaring tutuloy ko yung law na bagay ko sa kanya. And then, data scientist. Kung nanonood ka ngayon, well done, you are ahead 15 years kasi in the next 5 to 10 years, you will be, tingin ko baka ikaw ng big boss nila, kasi yung experience mo na for the next 15 years is na magagamit mo na in the future, And number 1, ngayon, sasagutin ko yung question mo, anong magandang profession. Ito ay based on the future of jobs, research, the World Economic Forum, i-google mo ito, Forbes din, at saka, try mong mag-apply as a skilled migrant sa Australia. Ito yung malaking demand. Hindi lang siguro sa Australia, maaaring sa Canada, US, and other first world country. So, kung ikaw ay kaibigan ko, anak ko, although si Tadin hindi na makapag-aral, dahil may disability siya, or pamangkin, o kung sino man, malapit sa pamilya ko, hingi ng advice, ano ba ang job in the future? Ito yung top, Number 1, doctors and nurses. So, check, if you want to go to Australia, or if you want to be successful in life, na parang secure ang job mo pag naghanap ka ng trabaho, doctors and nurses. Naka-advertise ngayon sa seek.com.au, 3,786 doctors ang kailangan, 176,000 ang sahod to 204,000 plus superannuation. Nurses, naka-advertise na bakante ngayon, na kailangan 16,480, ang sahod ay 132,000 to 143,000. And imagine this, seek.com.au lang ang tingnan ko, and there's a lot of job listings website pa dito sa Australia sa nurses. Nurses lang. Minsan gusto nilang kunin yung mga nurses sa Victoria, mag-offer ang taga Queensland ng 10,000 to 30,000 signing bonus, $30,000. Imagine that, to move to one estate. Ganun kataas ang demand sa nurses or maaaring sa doctors din. Ito as related sa health, bakit the population grows, ang technology nagiging advanced din, nagiging longer yung life ng tao. And of course, kailangan nila yung mga healthcare workers like doctors and nurses. So ano naman yung 8 na binabanggit ko na jobs that will disappear or maaaring mababawasan, mababawasan yung demand, or maaaring hindi na maraming kailangan na profession na magpe-perform ng mga functions na ito, Nangunguna dyan yung data entry clerk, yung mga manual, mapapalitan niya ng mga artificial intelligence, ng mga robotics. Hindi na natin kailangan yung mga manual na data entry, Secretary, mawawala na rin yan. Nagiging easy na ngayon because of technology, diba? Mga appointments, calendars, and everything. Secretary, hindi na kailangan yan. Counting, Ito yung negosyo ko. Alam ko ito na we will be affected. Kaya nga ang negosyo is focus sa advisory na we specialize in tax, we use artificial intelligence, we use data analytics para magiging business intelligence kami, or data scientist instead of just an accountant. Bookkeeper, wala na rin yan. So kung gusto mo maging bookkeeper in the future, try to consider your options. Payroll, yung wife ko, ito yung kanyang trabaho. Binanggit ko sa kanya kanina na babanggitin ko yung trabaho mawawala in the next 5 to 10 years. And of course, it's easy naman for us to retrain and then go look for another job kung sakaling maghanap na ng trabaho. Security guards, mawawala na rin yan. At depende, i-clarify lang natin, depende sa country mo kung nasaan ka. Pero nung dinalaw ako ng kapatid ko rito from the Philippines, unang binanggit niya sa akin, wala kami nakikitang security guard sa shopping center, bangko, kung ano man. So, yan, maaaring maapektuhan siya. Housekeepers, nabanggit ko na kanina, it will be replaced by robots, Vacuum cleaner namin dito sa Australia, di ba? Parang robot na, nagba-vacuum. Ito, yung mga cashiers, kung nasa Amerika ka, Canada, and other first world country na maaaring correct nga, Rom, wala na halos kami nakikitang cashiers, self-checkout na it's all automated na cashiers sa bangko, tellers, ticket
checkers, no, mawawala na rin yan. Kung may natutunan ka na ng konti para ma-apply mo sa decision making mo kung anong career path ang gusto mo, hit like and subscribe, and then i-share mo ito sa mga kaibigan mo na maaaring matulungan natin. Until next time, see ya!